Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon, Pilipinas. Ito naman po ang likod, si Kaagapay natin sa Kaagapay CTV. Nandito tayo ngayon sa may Padre Paura, sakop ng Ermita, Manila. Mayroon po tayong tumawag sa atin kahapon, mga Kaagapay. Ito po ay may kaugnay sa kanyang pag-apply sa agency. Ang pangalan ng agency, ito yung Top Job Agency, na kung saan ginagamit ng ilang mga tie-up o recruiter para makapag-hire ng mga OFWs papunta ng Poland. Alam nyo mga guys kung magkano ang nakuha ng mga mga recruiter sa kanila, no? Maabot na ng 36,000 pataas ang nakuha sa kanila. At ngayon pinangako na makaalis patungong New Zealand. At ngayon hindi sila nakaalis. Ilang buwan na ang nakalipas. Kaya ito, may naghihintay sa atin ngayon. I-meet natin at samahan natin sa agency, na kung saan yung agency na ginagamit ng mga recruiters. At para matulungan natin, mabawi ang kanilang mga passport man lamang para makapagpatuloy sa kanilang pag-abroad. Kawawa ng mga kabayan. Iba dito, may pagkaalam ko, Laguna, mayroong pang taga ibang lugar, may mga taga Subic Bay. Pero para malaman ko ang buong detalye, mamaya kausapin natin yung complainant. Sa atin wala tayong ibang gawin kundi masamahan lang papuntang agency para mapakiusapan, mabawi ang kanilang pasaporte. Kasi hindi po pwede, mga guys, na i-hold nila yung passport ng mga aplikante. Pagkatapos gusto mo mag-apply ng mga ito, hindi na makapag-apply kasi nga hawak-hawak nila yung pasaporte, no? Aakyatin namin yung agency sa may malapit sa Rojas Boulevard, dapat ng US Embassy, no? So pakikiusapan natin kung pwede sila makuha ng video habang kinakausap natin, at kung sinong concern doon may hawak ng passport. At kung hindi sila papayag, so irerespeto natin ang kanilang karapatan. Pero ang mahalaga, pag-usapan at ibalik nila ang passport ng mga aplikante na kung saan matagal na mag-apply, hindi pa rin nakaalis at kinuhaan pa ng 36,000 to 50,000 pesos. So ngayon nung bawiin ang mga passport, pinahirapan pa. So standby muna mga Kaagapay, at babalik ako mamaya. Guys, hanapin ko kung saan sila. Ayan. Dito daw sila sa 7-Eleven. Sa 7-Eleven, naghintay yung kanina tumawag sa atin. Ayo! Yes ma'am. Kayo bang tumawag? Ako yung hipag ni Althea. Ikaw ang hipag ni Althea. Sinong kasama mo? Ayan! Ito na pala sila. Ito na. Mga maganda. Ikaw ma'am, nag-apply ka rin? Ito po yung passport. Oo. Saka po ito yung mga bayaw ko. Nagawa na lang po ng authorization po. Talaga? Yung bayaw mo, ikaw, bakit hindi sumama pumunta yung bayaw mo? Lalo na po. Ito ba si Francis? Ryan, Ryan Esquera? pwede po ako na lang itutuwa naman niya. Pwede rin, pero titignan natin. Authorization May authorization naman. Ma'am, ito yung din ni Althea? Pinsan ko po. Pinsan din? Okay. Ano nangyari? Hindi ko rin buman. Yung pong passport ko na ito. So, sino tumatawag kayo ma'am sa kanila? Ang nakakausap ko lang po ko si Althea. Paano mo rin si Ate Althea? Kapatid ko nito, asawa niya. Ah,
Pinsan mo ang asawa niya. Mabuti paghintay kayo sa ganong katagal. Nag-apply kayo anong bansa? Japan. Ha? Japan dito. Japan? Hindi Poland. Poland po ang apply nila. Ngayon po, Poland. Ay, ito, kunin po yung passport. Kung kunin mo yung passport ng kabilang agency na sabi siya Ito yung tumatawag sa akin. Ako po dito lang. Hindi yung mga nakaraan. Anong pangalan mo, ma'am? Ganyan po. Ha? Linet? Linet, anong apelido? Palacio. Ayan, no? Palacio, Linet. Mga taga saan kayo, ma'am? Ha? Nagkarlan Laguna. Ay, iba naman yung Dasyang Balod. So, magkano mo mabigyan mo ng pera din? 36,000. Guys, 36,000. Nakuha na pera dito. Grabe. Ano yan? Inutangan mo, ma'am? Sa kapatid mo? Okay, hindi na utang pa. Nakuha tayo. Grabe ito. Nasa alanganin tayong lugar. Oh. Ayan, oh. Guys, oh. Sila, huwag kayo maglala. Lalabas ka dito. Yan. So, nasa 35 to 36,000 ang pera. Yung tayo, yung bayaw mo. Ha? Kapag daw na rin. Ma'am, may resibo ba kayo? Ano? Nga po eh. Kasi po, kay ate Antay ako bigay pera. Kaya hindi ko po sure kung saan sila nag-abot. Okay. So, buong pera yun. Inabot mo. Agad-agad po bigay yun. Kasi sinabi ko nila ko, na nilagay ko po agad. Yan kumuha pala. Pero sa opisina po rin. Ayun nga po. Ha? Sa opisina po rin po. Sigurado ka? Kasi yun po yung sabi ko. Oo. Kasi hindi ko alam. Ito guys, kawawa yung mga kababayan natin ng mga OFWs nag-a-apply patungo sa labas ng bansa. Ilang buwan ka naman mula nag-apply? Anong year? Anong pa? Last year pa? Last year pa po. Last year pa? Yes, nako. Ikaw ba first timer o is abroad? First timers guys. First timer. Nadali na. Ayun, kawawa naman itong mga kababayan natin. So, nagkarlang, no? Laguna. Nagkarlang, Laguna. Oo. Kaya yan. So, ito. Ngayon mga guys, kausapin natin ma'am sila. Kung nandyan lang naman, kausapin natin. Dapat ibalik na nila, no? Pati yung pera. Oo. Ay, paano kung sabihin na walang pera namin, doon kay Althea, yung passport, importante makuha natin. Opo, yung passport na lang po. Oo. Oo. Yan na po bahala. Yan guys. Okay. Yan guys, ang agency, doon po maya guys, oh. Doon. Yan. Sa likod niyan, pupunta namin. Yan, kaya mga kaagapay, ingat kayo. Sana wag nang masundan pa sila ni mama. Kasi kawawa naman, malala yung pinanggalingan pa pagkatapos. Pinangakuan. Anong posisyon ba doon, ma? Ang applyan nyo, anong posisyon nyo? Sabi Hindi, doon sa... Oo, sa Japan. Cleaner? Lalaki? Lalaki, yung sa'yo. Cleaner. parang pareho po sila dito na eh. Babae ba yun? Babae? Ryan po eh, Ryan, lalaki. lalaki. Tapos ikaw ma'am, cleaner. Ayun. Sige, first time na mag-apply mga guys. Magka-problema na. So ang gagawin namin ngayon, proceed kami doon para akyatin namin ang building. Okay? Standby mo. Guys, hindi namin nakita yung hinahanap namin. No? Di bali, nakausap namin yung secretary at sabi sa amin makipag-appointment lang kami sa may-ari. Sana naman pakiusap ko, sana naman ma-solve ang problema sa pamagitan ng may-ari ng Top Gabi. Kasi nga kawawa din yung mga tao eh. Galing pa ng Laguna para
kunin ang passport. Pero mo, last year pa nag-apply mga guys. Hanggang ngayon hindi na kami umaasa para makatulong sa pamilya. Ito, ang nangyari, ito na ang hinahanap namin. At large, hindi na makita. At ang sabi ng isa, na nakikilala sa kanya, nasa ospital daw. Nasa ospital na, nagkaroon ng sakit. Anong sakit, ma'am? Oh, may tumor na sa kakain ng pinaghirapan ng mga biktima. Oh, yun. Nagkaroon ng tumor mga guys. Kaya kung kayo mga aplikante, naghanap ng ma-applyan, ingat kayo. Huwag basta-bastang maniniwala mga guys, mga kababayan, sa mga taong nagpapakilala na may kakilalang agency o sila taga-agency. Dahil madadali kayo, dapat dumiretso kayo sa agency at doon mag-apply mga guys, ha. Kaya katulad, wag nang ano, kasi kawawa, no? Okay, ingat kayo, bye bye. So ha, yan, uwi na sila, magbababay na sa akin. Sige, okay, text tayo, ha. Guys, inakyat na namin yung Orient Plaza. So, idininay ng ilang staff ng Top Job Agency yung passport nila. Yung dalawa talagang wala doon. So, hindi po natin pwedeng obligahin yung agency or pilitin na ipalabas ang kanilang mga documents, sapagkat sila nung magbigay ng pasaporte sa 34th floor ng Orient Plaza, no? Mataas na building. So ang gagawin natin ay makipag-ugnayan na lang tayo or makipag-appointment na lang tayo sa may-ari ng Top Job Agency para mapag-usapan ng maayos, at kung may impormasyon man sila na maibigay kaugnay doon sa transaksyon ng gumagamit ng kanilang agency. So malaking bagay matulungan yung Lynette Palacio at saka si Ryan Isguera, may balik ang kanilang passport. Ang problema mga guys, nagbigay ng 36,000 pesos para lang sa kanilang pagpaprocess at placement fee. Ang problema, yung pinaka-suspect hindi na po makita mga kaagapay. Kaya panawagan lang at sa lahat nating mga kababayan, mga OFWs na may nais mag-apply, dapat papunta sa labas ng bansa, dapat maninigurado kayo. Dapat ang inyong puntahan yung totoong agency at huwag na kayong dumaan kahit kanino. Kasi bakit? Maraming gumagamit sa pangalan ng agency na sila ay mga recruiters lang pala o mga ahente. Kaya pag nakipagtransaksyon kayo at nadala kayo sa pambubulan nila, talagang mabibiktima po kayo mga kagapay. Kaya ingat po, hindi nyo po pinupulot yung mga pera para lang ibigay sa kanila doon, no? Alam ko pinaghihirapan nyo yan, no? At ang inyong mga inuutangan. So kaya dapat magiging maingat, no? Alamin kung sila po ba ikonektado sa DMW o anong sangay ng ahensya ng gobyerno para sila mag-recruit ng OFWs para makatulong para makaalis patungo sa labas ng bansa. So ingat po kayo mga kaagapay. Ang pag-apply hindi madali. Ang pagiging buhay isang OFW mga kaagapay hindi madali. Kaya huwag silang tularan na sila ay no? Nakipag-usap lang sa kung kailan lang nila makilala, pagkatapos hindi nila alam nung palapitan sa kanila yung kalooban nila, ayan, inunti-unti na at hanggang sa mabiktima na. Kaya ingat ingat mga kaagapay, ingat. Kung mayroon kakilala ng mga agencies, dapat dumiretso na kayo at doon kayo mag-inquire kung talagang sila ay mayroong job order or talagang sila ay wala pang problema sa POA or DMW na ngayon, para magiging sigurado ang inyong pag-apply patungo sa labas ng bansa. So ingat mga kaagapay, mabuhay po kayo lahat. God bless.